Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang Pinay sa Canada at Amerika na natapos ang kanilang buhay sa hindi kaaya-ayang paraan sa kamay pa mismo ng kanilang mga dayuhang asawa. Kung bakit ating talakayin ang kwento ni Gladys at Ruth. Dalawang Pinay na masisipag at mabubuting Pinay sa Canada at Amerika. Sa ibang bansa, nakilala ng mga babae ang kanilang asawa na nangako na sila ay mamahalin at proprotektahan. Ngunit sa huli ang kanilang pagsasama ay nauwi sa isang trahedya. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay tungkol sa ulirang Pinay na guro na si Gladys Tordil, 44 years old. April 22, 1975 nang ipinanganak si Gladys sa Pilipinas. Lumaki si Gladys na isang magandang babae. Kaya naman hindi nakapagtataka na ilang beses siyang nanalo sa mga beauty contests. Hindi nagtagal nakilala ni Gladys ang lalaki na kanyang naging asawa. Ang lalaki at si Gladys ay nagkaroon ng dalawang mga anak na babae. Wala nang nasabi sa mga balita tungkol sa kinahantungan ng relasyon ni Gladys at ang ama ng kanyang mga anak. At taong 2006 naman nang nag-migrate si Gladys sa Maryland, Amerika kasama ang kanyang dalawang mga anak. Sa Amerika, naging isang chemistry teacher si Gladys sa Parkday High School. At kalaunan, nakilala ni Gladys ang isang Pinoy na lalaki. Ang lalaking Pinoy ay kinilalang si Eulalio Tordil o mas kilala bilang Leo, 63 years old. Siya ay ipinanganak naman ng June 13, 1953 sa Pilipinas. Hindi naman nasabi na kung paano nakarating si Leo sa Amerika noon. Pero October 1987 nang naging pulis si Leo at nagsilbi sa General Services Administration. Pagkatapos, nagtrabaho si Leo sa Department of Homeland Security at naging isang Army Reservist din. Black belt holder din si Leo sa Aikido. Taong 1995 naman na nagturo si Leo ng self-defense sa mga babae na nasa National Institutes of Health. Tumira si Leo sa Maryland, kung saan nakatira din ang Pinay na si Gladys. 2 beses nagkaroon ng asawa si Leo subalit nauwi lang ito sa hiwalayan. Ayon sa mga nakakakilala sa lalaki, family-oriented si Leo at mabait. At taong 2008 nang inakusahan si Leo sa pag-misuse sa isang house-king program para sa mga katulad niyang pulis. Halos 1.4 million pesos ang nakuhang discount ni Leo sa binili niyang bahay sa Hattsville pero wala namang tumira sa bahay na iyon. Ayon sa report, nangako si Leo na magbabayad ng 887,000 pesos para sa civil settlement. At nang nagkakilala nga sina Leo at Gladys, ang lalaki ay nagtrabaho bilang isang Federal Protective Service Officer. Nahulog ang loob ni Gladys at Leo sa isa't isa kaya kalaunan sila ay ikinasal. Nagsama sa iisang bahay sina Gladys at Leo kasama ang mga anak na babae ni Gladys. Nung una, masaya ang relasyon ni Gladys at Leo. Subalit hindi nagtagal nagkaroon na ng pagbabago ang relasyon ng dalawa. Napansin kasi ni Gladys na parang militar kung parusahan ni Leo ang kanyang dalawang anak na mga babae. Pinagpupush up umano ni Leo ang dalawang mga babae. Minsan naman inilalagay ni Leo ang dalawang anak ni Gladys sa loob ng madilim na kwarto. At taong 2009 nang nagpakita naman si Leo ng mga hindi kaaya-ayang larawan sa mga anak na babae ni Gladys. Naging mapanakit na din si Leo kay Gladys tuwing magkakaroon sila ng away. Taong 2010 naman na nagkaroon ng matinding alitan sina Gladys at Leo. At nasampal ni Leo ang babae. Sa sobrang lakas nga ng pinsala nasira ang salamin ng Pinay habang suot niya ito. Sunod naman ay nalaman ni Gladys na hinahawakan ni Leo ang kanyang mga anak sa hindi kaaya-ayang paraan. At dito na nga nagdesisyon si Gladys na hiwalayan si Leo. March 2016 nang nag-file si Gladys ng restraining order laban kay Leo. Ayon sa restraining order, 10 taon ang tinagal ng pangit na trato ni Leo kay Gladys at sa kanyang mga anak. Inilahad din ni Gladys sa korte ang lahat ng mga dinanas niya at ng kanyang mga anak sa kamay ng Pinoy na si Leo. Sinabi ni Gladys sa korte na ng March 2, 2016, binantaan siya ni Leo kapag iniwan niya daw ang lalaki. Ayon din kay Gladys, marami umanong pagmamayari si Leo na baril na nasa kanilang bahay noon. Kaya takot na takot si Gladys para sa kaligtasan niya at ng kanyang mga anak. Nag-grant naman ang protective order ni Gladys laban kay Leo. Nagkahiwalay na nga ang dalawa at tumira na sa magkaibang bahay. Maging ang mga armas ni Leo ay kinumpiska ng korte sa kanya.
At dahil sa kasong ito, ang mga opisyal ng ahensya kung saan nagtatrabaho si Leo ay kinumpiska ang kanyang badge at baril. Inilipat din ang pulis sa administrative duty. Mula noon, umasa si Gladys na matatahimik na ang kanyang buhay at ang kanyang mga anak. Inakala ni Gladys na hinding-hindi na siya malalapitan pa ni Leo. Subalit, kabaliktaran ang lahat ng nangyari. May 5, 2016, pagkatapos ng kanyang trabaho, nagtungo si Gladys sa High Point High School kung saan nag-aaral ang kanyang dalawang mga anak na babae. Susundin dapat ni Gladys ang isa niyang anak na katatapos lang mag-practice sa banda. Palabas na sana si Gladys sa kanyang SUV nang bigla na lamang lumapit si Leo sa kanyang kotse. Nagulat at takot na takot si Gladys at pinilit ni Gladys na paalisin si Leo. Napansin naman ng lalaki na si John Lancaster ang gulo sa pagitan ni Gladys at Leo. Sinubukan ni John na makialam para tulungan si Gladys sa panggugulo ni Leo sa Pinay. Subalit ang lahat ay nagulat nang naglabas si Leo ng isang baril. Bigla na lang pinagbabaril ni Leo si John. At nagtamo ng pinsala ang lalaki kaya hindi na niya natulungan pa si Gladys. Sunod namang ibinaling ni Leo ang kanyang atensyon kay Gladys. Walang kaabog-abog ay bigla na lamang niyang binaril ng ilang beses si Gladys. Agad namang binawian ang gurong Pinay dahil sa mga tinamo niyang pinsala. Samantala, palabas na sana noon ang anak ni Gladys sa kanyang paaralan nang narinig niya ang tunog ng mga baril. Saglit na ibinaling ng dalaga ang kanyang mata kung nasaan nanggaling ang putok. At pagkatapos ay nagmamadali siyang pumasok pabalik sa eskwelahan at tumawag ng mga pulis. Sa tawag, sinabi nga ng dalaga ang mga katagang, "Tulong! Hindi ko alam ang nangyari pero narinig ko ang mga putok ng baril at tinamaan ang nanay ko." Pagkatapos naman barili ni Leo si Gladys, agad na tumakas ang lalaki sakay ng kanyang kotse. Naglabas naman agad ang Prince George County Police ng larawan ni Leo at ang kotse na kanyang sinasakyan. Hinanap ng mga pulis si Leo ng araw na iyon, subalit sila ay bigo. March 6, 2016 na nagpunta si Leo sa isang mall na 23 minutes lamang ang layo mula sa crime scene. Nagtungo si Leo sa tindahan ng Macy's. Pagkatapos ay may nilapitan si Leo na kotse at gusto niyang karnapin ang sasakyan nang sa gayon ay matakasan niya ang mga pulis. Nanlaban ang lalaki na si Malcolm Wilfeld na siyang may-ari ng kotse. Sinubukan namang ipagtanggol si Malcolm ni Carl Unger, pero silang dalawa ay binaril ni Leo. Sa kasamang palad, binawian ng buhay si Malcolm. Muling tumakas si Leo mula sa crime scene at makalipas ang 30 minutes, nakarating si Leo sa Giant Supermarket sa Aspen Hill. Muli ay tinangka ng lalaki na nakawin ng kotse ng babae na si Claudina Molina. Pero nanlaban si Claudina kay Leo kaya nahulog ang salamin ni Leo. Subalit nagawa pa din ni Leo na barilin si Claudina at agad namang pumanaw ang babae. Dahil sa mga nangyari, ang lahat ng mga paaralan, library, local recreation centers at park facilities ay naka-high alert at ang iba nga ay pansamantalang isinara. Ang lahat ay natakot sa sunod-sunod na barila na nangyari. Matapos nga ang pamamaril, nagpunta si Leo sa Dunkin' Donuts at Boston Market. Kumain si Leo matapos ang ginawa niyang krimen sa Boston Market kung saan din kumain ang dalawang suspect sa DC sniper attacks ng taong 2002. Muli, nagpunta si Leo sa isang grocery store at nag-ikot-ikot sa loob nito na tila ba may binibili. Agad na nagsagawan ng operasyon ang mga pulis para maaresto na si Leo matapos nilang makuha ang impormasyon kung nasaan ito. At dali-dali nga silang nagpunta sa Giant Grocery. Sa kuha nga ng CCTV, makikita si Leo na pumasok sa loob ng kanyang kotse. Pagkatapos, sunod-sunod nang nagdatingan ang mga pulis sakay ng kotse. Kinorner ng halos 100 pulis si Leo habang nasa loob ito ng kotse para hindi na makatakas pa ang Pinoy. Bandang 3:00 ng hapon nang tuluyan na ngang naaresto ng mga pulis si Leo. Si Leo ay kinasuhan ng 3 counts of first-degree murder, 2 counts of attempted first-degree murder, at 4 counts of use of handgun in the commission of a felony. Siya ay ikinulong habang wala pang trial ng kanyang kaso. Ligtas naman ang ibang mga biktima ni Leo. Subalit sina Gladys, Malcolm at Claudina ay binawian ng buhay. Sa isang video, makikita si Leo na ine-interrogate ng isang pulis at tinatanong kung bakit niya nagawa ang krimen. Ayon naman kay Leo,
Nagpatong-patong na ang lahat ng kanyang problema kaya marahil hindi na siya nakapag-isip pa ng tama nang nagawa niya ang pamamaril sa mga biktima. Ang mga problema umano ng Pinoy ay tungkol sa pagkawala niya ng trabaho matapos siyang ilipat ng departamento. Ang protective order ni Gladys laban sa kanya ay kanya ding iniisip. Bukod doon, napag-alamin din na may malaking utang si Leo. Inamin din ni Leo na muntik na niyang kunin ang sarili niyang buhay matapos niyang ma-realize ang kanyang mga nagawang pamamaril. Ayon sa investigasyon, ang gamit na baril ni Leo ay hindi niya sinurrender noon sa mga pulis nang kumpiskahin ang kanyang mga armas. Marahil ay itinago ito ng pulis bago pa man siya utusan na ibigay ito sa mga otoridad. Lumabas naman sa investigasyon na walang kaugnayan si Leo sa iba niyang naging biktima. Ayon sa mga pulis, random attack ang nangyari at gusto lang talagang kunin ni Leo ang mga kotse para hindi siya matunto ng mga pulis. Labis naman ang kalungkutan ng dalawang mga anak na babae ni Gladys nang nalaman nilang wala na ang kanilang ina. Walang ibang kamag-anak ang dalawa sa Amerika kaya pansamantala muna silang inalagaan sa isang shelter. Inalala naman si Gladys ng kanyang mga kaibigan at mga estudyante. Ayon sa mga estudyante, mahigpit na teacher si Gladys pero napakabait nito. Nag-alay sila ng mga bulaklak at sulat para sa pinakamamahal nilang guro. Sinabi din ng mga kaibigan ng Pinay na hindi nila akalain na mangyayari ang ganoon sa kanyang pamilya. Dagdag pa nila napakabait ni Gladys at mapagbigay na tao. Ayon naman sa mga kapitbahay, wala silang nakitang red flag sa mag-asawa nang magkasama pa ito sa iisang bahay noon. At ang nakikita nila, masaya ang pamilya Tordil. Tahimik lang daw si Leo pero hindi nila akalain na magiging bayolente ang lalaki. Nangalap naman ng donasyon para sa pag-aaral ng mga naulilang anak ni Gladys. Ayon sa anak ni Gladys, sumigaw pa sa kanya ang kanyang nanay para warningan siya tungkol kay Leo. Agad namang tumakbo ang dalaga para makaligtas mula sa kanyang dating stepfather. Isa sa mga prosecutor ng kaso ay nangako na tutulungan ang mga anak ni Gladys. Sinabi pa sa balita na sinubukan ng prosecutor na dalhin sa Amerika ang isang kapatid na babae ni Gladys para may makasama ang mga anak ng biktima. April 2017 nang winave ni Leo na siya ay magkaroon ng trial matapos niyang umamin ng guilty sa 2 charges of first-degree murder at 2 counts of attempted first-degree murder. September 26, 2017 ang naging trial ni Leo sa korte. Napatunayan si Leo na guilty sa pagpatay kay Gladys, Malcolm at Claudina. Hinatulan si Leo ng habang buhay na pagkakulong ng walang posibilidad ng parol. Dagdag pa riyan, hinatulan din ang lalaki ng 3 count ng habang buhay na pagkakulong. At ayon sa judge na nagbaba ng hatol, sinabi nito na si Mr. Tordil ay gugulin ang kanyang habang buhay sa kulungan at hindi na siya makakalaya pa sa mga kalsada. Ang pangalawang babae naman sa ating kwento ay kinilalang si Ruth Ligayo, 40 years old na isa ding Pinay. Si Ruth ay nagmula sa simpleng pamilya. Ang kanyang tatay ay isang magsasaka at mangingisda. Lahat ay ginawa ng mga magulang ni Ruth para makapag-aral ang kanilang mga anak. Kaya naman nag-aral lang mabuti si Ruth. Ang paghihirap ng mga magulang ni Ruth ay nagbunga nang makapagtapos sa kolehiyo ang babae. Wala siyang sinayang na oras at naghanap siya ng trabaho. Nakahanap si Ruth ng trabaho sa bansang Singapore. At kahit alam ni Ruth na mapapalayo siya sa kanyang pamilya, tumuloy siya sa pagtatrabaho sa Singapore. Nagsakripisyo si Ruth at halos lahat ng kanyang sahod ay ipinadadala niya sa kanyang pinakamamahal na pamilya sa Pilipinas. At dahil nga sa kinikita ni Ruth, nakapag-aral ang 6 niyang ibang mga kapatid. Taong 1990 makalipas ang ilang taon, lumipat naman si Ruth sa Canada dahil sa isang trabaho. Nung una nagtrabaho si Ruth bilang nani. Mahilig manood noon si Ruth ng palabas na Food Network. Dahil doon natuto ang Pinay na magluto ng iba't ibang masarap na putahe. Nakilala din si Ruth ng kanyang mga kaibigan dahil sa galing niyang mag-decorate tuwing Pasko at tinawag pa nga siyang Martha Stewart na halintulad sa isang sikat na personalidad sa Amerika. Mapagbigay na kaibigan si Ruth at palagi niyang nililibre ng kape ang kanyang mga katrabaho. Kaya nga ayon sa kanyang mga katrabaho, napakabait ng babaeng Pinay. Hindi nagtagal, nagtrabaho si Ruth bilang health record technician sa Peter Longhead Hospital. At sa Canada nga, nakilala ni Ruth ang isang lalaki sa isang dating site. Ang lalaki ay kinilalang si Dwayne Redelbach, 44 years old na isang Canadian. Si Dwayne ay nagtrabaho bilang isang electrician. Naging malapit na magkaibigan sina Ruth at Dwayne.
At taong 1990, hindi nagtagal nagkaroon ang dalawa ng isang relasyon. Hindi naman nasabi kung kailan pero ikinasal sina Ruth at Dwayne. Nagsama ang bagong mag-asawa sa bahay ni Dwayne sa RD. Simple pero masaya ang kanilang pagsasama. Pero mas naging masaya ang mag-asawa ng si Ruth ay nagdalang tao. Pangarap kasi ni Ruth na magkaroon ng anak at malaki nga ang pasasalamat niya dahil nangyari iyon sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Nagkaroon ng isang special na anak na lalaki ang dalawa. Labis na minahal ni Ruth at Dwayne ang kanilang anak. Umasa si Ruth na dahil may anak na sila ni Dwayne, lalong magiging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Subalit hindi umayon kay Ruth ang tadhana. Ang maligayang pagsasama ni Ruth at Dwayne ay unti-unti na ang nasira. At kapag nag-aaway ang dalawa, nasasaktan ni Dwayne si Ruth. Isang beses, nakwento ni Ruth sa isang madre sa Calgary Catholic Church ang kanyang pinagdadaanan sa kamay ni Dwayne. Naging madalas ang alitan ng mag-asawa dahil sa iba't ibang bagay. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang hindi nakapasok ng trabaho si Ruth ng January 7, 2006. Nagtaka ang kanyang mga katrabaho dahil hindi ugali ni Ruth na umabsent nang walang paalam. At January 8, 2006 nang nag-report na sa mga pulis ang asawa ni Ruth na si Dwayne na nawawala nga ang kanyang misis. Agad hinanap ng mga pulis si Ruth at nang parehong araw, isang masamang balita nga ang natuklasan ng mga pulis. Natagpuan ng mga pulis si Ruth subalit siya ay isang malamig ng labi. Sa isang abandonadong building sa Exo na hanap ng mga pulis ang labi ni Ruth. Ang Pinay ay nasa loob ng isang maleta at hindi kaaya-aya ang kanyang lagay. Dahil pinaniwalaan na ang labi ni Ruth ay nilagyan pa ng gas at inapuyan. Agad na dinala ang labi para sumailalim sa DNA test para makumpirma ang pagkakakilanlan nito. Sa unang resulta, inconclusive ang lumabas. Pero matapos ang 6 na buwan sa pangalawang test, nakumpirma nga na ang labing nakita ay si Ruth. Ipinalam kay Dwayne ang sinapit ng kanyang misis at hindi nga makapaniwala ang lalaki sa nangyari sa Pinay. Nakipag-cooperate naman si Dwayne sa mga pulis. Nagbigay si Dwayne ng mga listahan ng mga taong maaaring gumawa ng krimen kay Ruth. Sinabi din ng lalaki sa mga pulis na bago ang krimen, may mga taong tumatawag sa kanilang bahay at tingin niya may kinalaman iyon sa pumatay sa kanyang asawa. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad. Subalit ang kaso ni Ruth ay naging cold case. Ang cold case ay ang kaso na hindi naresolba ng mga pulis sa mahabang panahon. Subalit taong 2015 nang nagkaroon ng usad ang kaso. Isang undercover operation ang ginawa ng mga pulis at sa operasyon may nakuha silang pag-amin mula kay Dwayne. Hindi alam ni Dwayne na pulis pala ang kausap niya noon at inamin niya nga na siya ang pumatay sa asawa niyang Pinay na si Ruth. Dahil dito, inaresto si Dwayne noong September 11, 2015 at kinasuhan ng second-degree murder at indignity to a human body. Wala na ngang nagawa si Dwayne at sa police station, inamin niya sa mga pulis ang buong pangyayari ng araw ng krimen. Ayon kay Dwayne, June 6, 2008 nang nag-away siya at si Ruth. Gusto umano ni Ruth na mag-mall ng araw na yon pero tumanggi si Dwayne dahil may lakad siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Tila narindi nga si Dwayne at nagalit kay Ruth. Kinuha bigla umano ni Dwayne ang anak nila ni Ruth at dinala ito sa isang kwarto. Pagkatapos, binalikan ni Dwayne si Ruth at muli silang nag-away. At sa tindi ng damdamin ni Dwayne, bigla na lamang niyang sinakalang Pinay. At makalipas ang ilang minuto, binawian na nga ng buhay ang Pinay. Pagkatapos noon, narealize ni Dwayne ang nagawa niya sa kanyang misis. At para nga itago ang krimen na kanyang ginawa, inilagay ni Dwayne ang labi ni Ruth sa isang malaking plastic. Sunod naman ay inilagay ng lalaki ang labi ng kanyang misis sa isang maleta. Ang maleta ay inilagay ni Dwayne sa likod naman ng kanyang kotse. Nang natapos nga ang lahat ng iyon, nagpunta si Dwayne sa Boston Pizza kung saan nakipag-inuman ang lalaki sa kanyang mga kaibigan. At makalipas ang ilang oras, umuwi si Dwayne para i-check ang kanyang anak. Pagkatapos naman, nagpunta ang lalaki sa isang abandonadong building sa Exo. Inilagay ni Dwayne ang maleta sa sahig ng gusali. Maya-maya pa, sinabuyan umano ni Dwayne ang maleta ng gas at inapoyan ito. Matapos noon, umuwi na ang lalaki at bumalik sa kanyang anak na tila ba walang nangyari. Napababa naman ang kaso ni Dwayne mula second-degree murder at naging isang manslaughter na lamang. At sa kasong manslaughter, walang intensyon ang suspect na mapatay ang biktima.
At February 2017 na nag-plead ng guilty si Dwayne sa kasong manslaughter para sa pagpatay niya sa kanyang misis. March 2017 ang unang trial ni Dwayne sa korte. Siya ay napatunayang guilty sa kasong manslaughter at hinatulan ng 15 years na pagkakulong. Malaki naman ang pasasalamat ng tatay at kapatid ni Ruth na matapos nga ang 9 na taon, nabigyan din ng hustisya ang pinay na si Ruth. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!